Alright mga kapatid, matapos nga ang surprise attack ng Amerika dito sa tatlong nuclear site sa Iran mga tol. Eto na, nagbabala ang Houthi. Alam niyo naman tong Houthi mga kapatid, ito'y binabackupan o sinusuportahan, pinopondahan ng Iran. No, ang sabi rito, nanganganib na muling targetin ng grupong Houthi sa Yemen ang mga barko ng Amerika matapos atakihin ng Estados Unidos ang ilang nuclear sites sa Iran. No? Ito panoorin natin itong balitang to mula rito sa Frontline Pilipinas mga kapatid. Pero bago yan, no, balikan ulit natin itong post ni US President Trump. Sabing ganito, no, inunahan niya na agad Nagbanta na agad siya. Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Sabing ganon. Mas malaki pa sa puwersang nasaksihan daw ngayong gabi ang pwedeng maging ganti ng Amerika kung sakasakaling mag-retaliate o bumawi o gumante mga kapatid ang Iran sa kanilang ginawa. No? So ngayon, etong Houthi. Mga kapatid, no, etong Houthi ay mukhang gagante o babawi para sa Iran. At nanganganib nga daw ang mga warship ng Amerika na nasa Red Sea mga tol. No, panoorin na lamang natin to. Nanganganib naman na targetin ulit ng grupong Houthi sa Yemen ang mga barko ng Amerika matapos atakihin ng Estados Unidos ang ilang nuclear sites sa Iran. Una nang nagbabala ang rebeldeng Houthi na aatakihin nila ang mga barko ng Amerika sa Red Sea. Ayan, nagbabala sila. Aatakihin daw nila mga barko ng Amerika sa Red Sea. Mukhang gusto rin ata nila mga kapatid mabagsakan din nung stealth. Kapag sumali sila sa pag-atake ng Israel sa Iran. Eto, binabala na nila to bago pa man umatake ang Amerika. Kanina, mismong si US President Donald Trump ang nagkumpirma na binomba nila ang tatlong nuclear facility ng Tehran. Binalaan pa nito ang Iran kapag hindi ito nakipagkasundo sa usaping pangkapayapaan. Mayo nang pumayag ang Houthi at Amerika sa isang ceasefire agreement. Pero dahil sa nangyari, nangangamba ang mga eksperto na posibleng mauwi sa mas matinding gulo ang sitwasyon ngayon sa Middle East. So yun na nga talaga ang posibleng mangyari. Pero eto mga kapatid, sabing ganon nitong foreign minister ng Iran, they crossed the very big line. Iranian foreign minister respond. Basahin na lamang natin. Mula rito sa USA Today, Iran's foreign minister said the US crossed the very big red line as Tehran mules options for retaliation after military strikes on its nuclear facilities. Pakinggan natin tong ilang bahagi mga kapatid ng mensahe nitong foreign ministers ng Iran. No? Tinawid daw mga tol, nag-cross the line daw ang Amerika. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. Marami ko nababasa sa mga comment section. No, kung bakit? Kasi nabalita mga tol, ayon sa mga eksperto, wala daw nag-leak o wala daw kumalat na mga radioactive materials doon sa mga sites na binomba ng Amerika. Kasi nga 'di ba mga nuclear sites 'yon. So syempre pag binomba mo 'yon, magkakaroon ng radioactive doon, 'di ba? Magli-leak. So sabing gano'n ng ibang nagko-comment, mga Pilipino. So ibig sabihin daw fake news. Kasi mga Pilipino mga tol, yun na yung alam nilang salita. Yun lang yung alam nilang salita. Fake news, yun lang alam nila. So fake news daw mga tol. Yung sinasabi ng Amerika na binomba nila ang Iran, yung tatlong facilities ng Iran. Hindi daw totoo yun. Fake news daw, sabi ng ilang mga Pilipino. Tulad nga sinabi ko kanina, yun lang kasi yung alam na salita ng mga ibang Pinoy. So ngayon, eto ay kinokumpirma nung foreign minister ng Iran na talagang binomba sila ng Amerika. Ngayon, alamin natin mamaya bakit walang mga radioactive na na-detect doon sa site na binomba ng Amerika. Panoorin muna natin to. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations
and international law. So nilabag daw ng Amerika yung ganon, yung international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of Of its its act of aggression. Of aggression. Di ba? Pero mo nagsasalita ng ganito ang Iran, ang foreign minister ng Iran. Ibig sabihin mga tol, talagang totoo yung ginawa ng Amerika sa kanila at hindi fake news yun. Though wala pa tayong napapanood na actual yung pagbagsak ng bomba mga tol. Pero yung mga Pinoy lang kasi mga tol, yung ibang mga Pilipino na dapat kasi wala tayong sinusuportahan sa mga ganito eh. 'Di ba? Ayaw naman natin kasi talaga na lumala pa 'to. Ayaw ng mas maraming mga tao na lumala pa at sumiklab pa ang ikatlong laban ng pandaigdigan. Pero eto na nga nangyari na 'di ba? There is no red line that they have not crossed. And the last one, and the most dangerous one, was happened only last night when they crossed a very big red line by attacking Nuclear facilities. Inaamin na o sinasabi na kinukumpirma na ng Iranian Foreign Minister. nuclear facilities. He said Tehran was weighing its options for retaliation. So tinitimbang pa nila mga kapatid kung sila ba ay magre-retaliate. Ngayon, sabi rito sa isang articles, US strikes on Iranian nuclear sites show no sign of widespread environmental impact. June 22, 2025. Kasi nga sinasabi walang na-detect na mga na mga radioactive na makakasama sa kalusugan mga kapatid dito sa mga tinira ng Amerika, Fordo, Natan saka Isfahan, Kaya sabi nung iba fake news daw 'yan, payabang lang daw ng Amerika 'yan pero hindi naman daw talaga inatake ng Amerika 'yan. Sabing ganyan, Iranian authorities are reporting no signs of off-site radiation or contamination in the wake of US attacks on 3 of the country's nuclear sites. Basahin na lang natin to mga tol. Sabi rito, that's according to a statement put out by the International Atomic Energy Agency on Sunday. Rafael Mariano Grossi, the agency's director general, said that as of this time, we don't expect that there will be any health consequences for people or the environment outside the targeted sites. We will continue to monitor and assess the situation in Iran and provide further updates as additional information becomes available, he added. So wala pa silang nadedetect. Bakit? Sabi rito, the 3 sites hit by US bombs, Fordo, Isfahan, and Natanz, contained nuclear material in the form of uranium enriched to different levels. The agency said at least that's the most recent information it had verified before the attacks on Iran began on 13 June. Sabi rito mga tol, the 2 major kinds of uranium isotopes found at this type of facilities are at the low end of hazard with regard to radioactive material, says Edwin Lyman, Director of Nuclear Power Safety at the Union of Concerned Scientists in Washington. So dito mga kapatid, nasa low end of hazard pa daw to yung mga ganitong tipo ng uranium isotopes mga tol. Hindi pa talaga siya yung tipong yung parang finished product na nuclear weapon na ganyan na delikado. So there's not significant sabing ganon. So there's not a significant dire health threat if those materials got released to the environment, he told NPR before the US strike. So sabing ganon, syempre ang Amerika mga tol, bago umatake yan, kumukuha muna ng information yan. Hindi naman kasi pwedeng basta atake ganyan, kaya nga sinasabi nila strategy, di ba? So bago rito ang US strikes, nasabi na wala daw significant na epekto yan sa kalusugan o threat kapag yung mga materials na yon is nakawala, na-release sa environment. Sabing ganito rito,
What's more, these facilities would have mostly been working with uranium in the form of a gas called uranium hexafluoride. The molecules of this gas are big and heavy. That means when a container that holds this gas gets ruptured, the gas doesn't travel far through the air, according to Emily Caffrey, a health physics expert at the University of Alabama. So hindi sila kakalat, no? Hindi kakalat etong uranium hexafluoride dahil mabigat daw to, big and heavy. Tapos earlier this month when an attack by Israel damaged the above ground portion of the Natanz fuel enrichment plant, the level of radioactive outside the site remained unchanged and at normal levels, indicating no external radiological impact to the population or the environment from this event, the IAEA. Yan na. Inside the site, however, there was both radiological and chemical contamination. So inside daw, dun sa site. Dun lang sa loob nun, meron. In the past, the IAEA's Directors General had voiced his opposition to military attacks on Iran's nuclear site, saying that though they have not so far led to the radiological release affecting the public, there is danger this could occur. Sabing gano'n. So meron pa ring danger mga tol kahit na hindi naman malapit, no, o kaya posible talagang mangyari. Neighboring countries have been watching the situation closely according to a statement put out by the government of Kuwait, which cited the Gulf Cooperation Council GCC as saying on Sunday that no abnormal radiation levels have been detected in any of the member states. So yan mga kapatid, malinaw, no? Kaya yung ibang mga Pilipino na naghahanap ng radioactive dito sa mga tinira ng US, mga kapatid, hindi pa rin yan fake news. Dahil ito ay totoong nangyari at yan ay kinukundina ng Iran. Siyempre kung yan ay hindi totoo, bakit magkukundina ang Iran na sila mismo nagsasabi, di naman totoo yung sinasabi ng Amerika, payabang lang ni Trump yan eh. Well, ang problema kasi, yung ibang mga Pilipino rito, walang alam ibang sabihin. Yun lang ata yung tanging alam nilang word eh, fake news. Hanggang sa muli mga kapatid, no, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.